In this video, share ko sa inyo ang aking opinion kung safe ba dito sa Australia. So, syempre, yung mga sasabihin ko dito is based lang sa aking experience at observation after living here for almost 4 years. So, ang masasabi ko is, of course, napaka-safe dito sa Australia, especially compared sa ibang mga bansa. Lalo doon sa mga bansang natirahan ko at experience ko nga. Dito, pansin ko, di mo masyadong kailangan maging sobrang concerned, lalo kapag may ilalapag ka lang na cellphone or gadgets or bag lalo sa kahit sa public places. So, kunwari, kakain ka, usually nakalapag lang yung mga gadgets mo or cellphone mo sa table nang wala masyadong pumapansin. I mean, hindi mo masyadong pinapansin kahit yung bag. Tapos kunwari, tatayo ka ng mabilis. May kukunin kang pagkain, kunwari. Parang hindi ka masyadong kakabahan na baka may mangyari dun sa gamit mo. So, syempre, unlike dun masakit man or nasabihin. Pero yun kasi yung talagang nangyayari sa Pilipinas. Mabaglit ka lang saglit sa gamit mo, madalas or malaki yung chance na wala na yun. Kahit nga minsan na nandun na yung tao, di ba? Nasa harap mo lang yung gamit mo. May mga taong bigla na lang kukuha nun. Kumbaga, in short, snatcher. So, dito, hindi ka masyadong mangangamba na may mangyaring ganun. So far, wala pa akong na-experience or nakita. Ay, may nakita na ako. Siguro after 4 years, mga one time ko palang nakita. May parang snatchers. Pero sa one time lang yun. Tapos sa city yun, which is most likely understandable siguro compared sa ibang lugar kasi mas maraming ang tao doon sa city. Tapos yun, talaga siya, parang mukhang nangangailangan talaga yung nanguha. Parang mukha siyang pulubi talaga. Tapos talagang diretsahang pera yung kinuha niya. Pero yung mga terms ng mga gamit dito, kunwari cellphone, bags, laptop, computer, parang wala pa akong experience na may kumuha or nawalan ng lalim mga biglaan kahit pa sa city. So yung iba kong experience, lalo kapag may mga events, tapos may saglit na break lang parang sa conference room or sa meeting place, madalas sa kanila, iiwan lang nila yung bag nila dun sa upuan nila. Siguro to save the seat. Tapos lalabas sila. Wala man lang pinag-iwanan na ibang kakilala. Tapos, one time lang naman to. Pero, tapos, ayun, kampante lang sila na iwan yung mga gamit nila. Ewan ko kung baka wala naman laman yung bag na yan. Hindi, pero most likely meron syempre. Pero yun lang yung, tapos hindi lang isang tao yun. Parang maraming taong gumawa nun doon sa isang experience ko na yun na inattendan kong isang conference. So, kakaiba lang compared sa atin. Hindi ko na lang maalala masyado kung sa Pilipinas kahit sa simbahan, iniiwan yung gamit or bag kapag pipila na sa communion. Pero dito, usually, ganun din yung practice. Iiwan lang din nila yung gamit nila doon sa upuan. Tapos, syempre, mas kampante yon dahil simbahan naman yon. Tapos, pero wala lang, gusto ko lang i-add. Yun nga kasi. Parang mas kampante talaga sila ditong sa mga gamit nila na walang kukuha nun. Pero syempre, to be on the safe side, dapat alert pa rin tayo sa ating mga gamit. Hindi natin dapat asahan na hindi tayo masyadong dapat careless pa rin. Sana hindi naman magka-idea yung mga may balak gumawa ng masama sa video na to. Pero, yun lang yung share kong experience ko at observation. So, hello sa inyo dyan na may balak gumawa ng kalokohan. Kung gusto niyo yung magpa-shoutout, just comment down below. So, kahit sa public transportation, kahit gabi, feeling safe ka pa rin talaga. Kahit siguro para sa mga kababaihan,
generally talaga safe ka kahit late na sa gabi. Pero syempre, as much as possible, dapat uh, wag sana or marami sana kayong grupo kapag, yun nga, lalo kapag babae ka. Siguro yung ano lang dito, napapansin ko lang kapag late na ng gabi, or yun na yung lumalabas yung ibang mga laseng or yung mga batang pasaway, yung medyo pabibo, medyo parang bully ang type. Pero ano, di naman masyadong nakakatakot. Usually madalas. I mean, may ingay lang sila. Pero syempre, ayaw mo pa rin mapagtripan nila, di ba? Hindi naman yung parang, I mean, sa observation ko lang, hindi sila yung parang sobrang nakakatakot. I mean, yung sobrang grabe yung pwedeng gawin sa'yo. Siguro, mantitrip lang. Pero yun lang naman yung observation ko. Personally, wala naman akong experience na ganun. Nakikita ko lang sa mga trend, may ingay lang talaga sila. Tapos, syempre, yung mga siguro yung may konting ano sa pag-iisip, yun, maingay na mas ano sila, dumadami kapag medyo late na. Yun, sa mga public transportation. Usually sa train, kasi yun naman yung usually kong ginagamit for commute. Yun lang yung napansin ko. Tapos syempre, yung mga lasing. Kaya ingat-ingat pa rin. Tsaka usually naman sa lahat ng bansa or lugar, meron talagang may mga ibang area talaga na sinasabi sila na mas dapat mag-ingat or mas maraming kalokohan na nangyayari. So, siguro kapag doon ka malapit sa area na yun, nakatira or doon papunta, siguro doble ingat pa rin. Lalo kapag uuwi ka ng late na. Tapos, usually sa mga train station sila tumatambay yung mga medyo mukhang may pwedeng gawin. So, kwento ko lang din dun sa experience ko. Meron kasi dito silang sinasabi mga area na medyo notorious daw. Or medyo, alam mo na, medyo mas kailangan mag-ingat. Tapos yung isa sa mga area na yon, madalas kong nadadaanan lalo doon sa dati kong pinagstayan. So yun lang, yung lumipat na ako or nung wala na ako doon sa dati kong pinag-stayan, so di ko na masyadong nadadaanan yung medyo notorious na area na yon. Doon ko lang nalaman na yun nga, notorious pala daw yung area na yon for mga krimen or mga dodgy siguro na tao. Tapos, wala lang. Para sa akin lang, during that time na nadadaanan ko yun, parang hindi ko naman masyadong naramdaman na okay, ganun pala yun na medyo double ingat pala dapat doon. Kasi wala lang. So, parang gusto ko lang sabihin dito, siguro, at least based sa experience ko or observation, yung isa sa mga delikado nilang siguro or dapat mag-ingat na area, parang hindi ko pa nga rin masyadong naramdaman na kailangan mag-ingat. Siguro, looking back, yung mga time na yun, pwede nga, lalo kapag nung mga time na gabi ako natatatnan sa pag-uwi. Parang medyo mas delikado, mas marami akong nakikita sa labas. Lalo nga, tulad nga sa sinabi ko, sa mga train station stops, may mga nagkukumpulan ng tao. Pero kung, yun nga, iiwasan nyo siguro yung mga places na yun, lalo kapag gabi na, parang medyo siguro okay ka naman. Pero, of course, sabi ko nga, mas mabuting mag-ingat pa rin kahit saang lugar ka naman tayo. Ang sinasabi ko lang siguro, dito talaga sa Australia or sa Sydney, at least for my experience, ano talaga, parang mas safe talaga siya compared sa ibang mga lugar. Especially na natiran ko. Parang sa loob-loob ko pa nga, talagang delikado pala doon. I mean, ganyan pala yung reputation ng area na yon. Para sa akin, parang anong time na yun, tuwan-tawa ako sa lugar na yun. Or siguro dahil first time ko or bago pa lang ako dito sa Australia nun. So, na-enjoy ko yung bansa. Nagaganda na ako lalo kapag siguro nako-compare ko nga, which is hindi mo na maiwasan. Parang pakiramdam ko pa nga nung time na yun, tahimik naman doon
sa lugar na yun. Tas yun pala, ganun pa pala yung reputasyon nun. Pero yun lang, share ko lang. Dito, um, hindi rin uso siyempre yung siguro yung mga nakikita natin sa news na lalo sa mga ibang developed countries, yung mga patayan or barilan. Di yata prevalent dito yung mga paggamit ng barel or pagdala ng barel. Siguro stricter sila dito. Hindi ko pa masyadong na-research kung bakit, pero yun yung napansin ko. Tapos parang bihira rin sa mga news siguro. Siguro compared din siguro sa ibang sa Pilipinas or sa ibang news siguro sa ibang bansa yung mga patayan. Although syempre meron pa rin mangilan-ngilan, pero siguro yun nga compared sa ibang lugar, hindi ganoon karami. Tapos unfortunately nga yung sa recently, 'di ba, mga few months ago, yung grabing pananaksak ng isang tao sa mall, which is of course nakakalungkot. Pero kahit pa yon is ano siya, parang related yata sa mental health din. Siguro ang nababalitaan ko lang or napansin lang dun sa mga sinasabi ng maraming kalokohan na area. At sa ibang ano din, ang usualing nangyayari yata sa ibang area din is ang krimen na talagang concern sila or mas maraming nangyayari is yung akyat bahay gang. So may mga akyat bahay gang din dito. Yung nanlolob ng bahay para magnakaw. Pero madalas pa rin doon is talagang pagnanakaw lang din talaga ng gamit yung punteriya nila. Kasi lalo pa dito sa Australia, halos lahat dito ng mga bahay, walang masyadong mga bakod. Napakakampante. So parang maglakad-lakad ka lang or mamasyal ka lang dito sa halos lahat ng area dito or suburbs, hindi na tawag nila. Kitang-kita mo yung mga bahay ng mga tao. Parang, ewan ko kung meron or wala nga yata silang tinatawag ditong exclusive na village. Yung parang gated na mga village, di katulad sa Pilipinas. Kapag alam mo na pag may mayaman or kahit di nga mayaman, di ba? Uso doon yung may security sa gate sa before ka makapasok sa isang village or sa entrance. Dito, hindi uso yun. Wala nang ganun. Yun pa yung mga style ng mga bahay. Kitang-kita mo. Wala masyadong bakod. Siguro ang ano lang nila, ang ginagawa lang ng mga may-ari ng bahay dito for their security, na napansin ko is, yun nga, CCTV, mga camera sa bahay nila. So, parang on that way din, may kita mo na medyo kampante talaga sila dito sa safety compared sa ibang bansa siguro. Tsaka dito naman, mabilis din rumisponde yung mga police. So, kung sa Amerika meron silang 911, dito tatawag ka lang ng 000. So, yun yung emergency nila na hotline. Mabilis din rumisponde yung mga police or kung health or medical services yung kailangan. Yun yung napansin ko. Siguro yung iba yung experience, pero para sa akin, pansin ko, mabilis silang rumisponde. Pero syempre, of course, mas mabuti pa rin yung prevention. Ayaw mo naman na, ang tawag doon, cure. Prevention is better than cure. So, yun. Mas mabuting mag-ingat pa rin kaysa yung may nangyari ng masama. Umaasa lang tayo na may mahuhuli or may magagawang justice kapag nagawa na yung kalokohan. Tsaka dito kahit yung mga malalaking events, kahit yung mga fireworks or may mga events sa city na mga shows, talagang sobrang daming pulis na dinedeploy nila. So, sobrang visible ng mga pulis. Tapos, minsan nga, pansin ko, kahit yung mga rally, talagang maraming pulis silang nilalagay doon sa area na pinag-aralihan. Parang ewan ko lang, sa loob-loob ko, minsan may mga time yata na parang mas marami pa nga yata minsan yung pulis kaysa doon sa mga nagra-rally. So, yun lang yung minsan pakiramdam ko. Pero, yun, parang ganun para sa akin, feeling safe, lalo kapag may mga ganung events.
So, ayun lang yung thoughts ko dun sa topic natin kung safe ba dito sa Australia. So, thank you dun sa nagtanong or nag-comment dun sa isa kong mga videos. Interesting topic siya. So, kaya gusto ko lang gawa ng isa pang video or separate video. Sana may natutunan kayo sa pinag-share ko. At syempre marami pang ibang mga experience or story. Pero para sa akin ito yung mga top of my mind na napapansin ko kapag in terms of safety. So, tas yung iba, syempre, baka may ibang experience. Pero ito yung nasa experience ko tulad ng sinabi ko kanina at observation ko. So, ayun lang. And if nagustuhan niyo yung video, paki-like and share. At kung di ka pa nagsasubscribe, paki-subscribe na rin for other videos or future videos. So, yun lang and see you on the next one.